Magandang hapon po sa lahat ng utang sa whole wide universe. Ito po ang inyong albularyo, ang inyong albularyong tasyo na nag-aanyaya sa inyo na sana po magustuhan nyo ang gagawing video ng inyong albularyo. Pero hindi po tungkol sa kulibra, sa kulani, at sa kulugo ang bibigyan ng pansin ng inyong albularyo. Kaya tara, samahan nyo po ang inyong albularyo sa kanyang magiging journey mula sa kilometer 0 ng ating pinakamamahaling bayan. Tara po! Ang inyong albularyo ay magtatanong, mag-uusisa at mang-uurirat. Tara po, tara! What's up mga kalbularyo? Magandang araw po muli. Nandito ngayon ang inyong albularyo sa May Jones Bridge dito sa Manila para sa kanyang susunod na video. Ngayon po ay ika-9 ng Pebrero 2024. Chinese New Year po ngayon sa Chinese calendar. Ang bibigyan pansin po ng inyong albularyo sa kanyang vlog na ito ay tungkol po sa Chinese community ng bansang ito. Bago po ang lahat ay hayaan niyo po munang batiin ko ang ating local Chinese community kung Hei Patsoy o Happy Chinese New Year po sa kanila. Napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng ating local Chinese community sa lipunang Pilipino dahil sila ang karaniwang may kontrol sa malalaking mga negosyo sa bansang ito mula sa retail businesses, sa kanilang naglalakihang mga malls, real estate, hanggang sa manufacturing, banking businesses, and even sa energy sector. You name it. Nung araw po ang sabi-sabi nila ay hanggang bote, dyaryo at garapa lamang ang mga negosyo ng mga lokal na Chinese sa Pilipinas. Pero bakit ngayon ay halos kontrolado o okupado na nila ang mga pinakamalalaking negosyo sa bansang ito? Ang isa po sa mga dahilan dyan ay yung pulisiya o patakaran na ipinatupad ng American government sa Pilipinas nung under occupation ng mga Markano sa bansang ito. At yun nga po ay ang hindi pagpayag ng gobyernong Amerikano na makapag-enroll sa mga university sa Pilipinas ang mga lokal na Tsino sa bansang ito. Kaya naman, sa halip na abalahin pa ng mga lokal na Tsino ang kanilang mga sarili sa mga naging patakaran na yon ng mga Markano, ay nagtuon na lang ng matinding pansin ang mga lokal na Tsino sa pagninegosyo sa halip na mag-ipon ng mga kwadro ng diploma na pangsabit sa mga salas ng kanilang mga kabayan. At sabi nga ng mga nasa local Chinese community ay parang naging blessing in disguise pa para sa kanilang para sa kanila yung mga naging patakaran na yun ng American government, dahil yun ang naging daan para mas mapagtuunan nila ng pansin ang pagninegosyo. Samantalang ang mga Pilipino ang siyang naging sobrang abala naman sa pag-iipon nila ng kwadro ng mga diploma na isasabit sa dingding ng salas ng kanilang mga bahay. At yan nga po ang isa sa mga naging dahilan kung bakit ang mga lokal na Tsino sa Pilipinas ang siyang naging mga pinakamayayaman at pinakamatatagumpay na negosyante sa bansang ito. Samantalang ang mga Pilipino naman ang mga naging nangangamuhan sa mga lokal na Tsino. Tumataya din po ng malaking halaga ng salapi ang ating local Chinese community sa mga major elections sa bansang ito through FCCI o Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry. Doon sila nagbibigay ng malaking halaga ng campaign contributions sa mga politikong Pilipino na tumatakbo sa eleksyon. At syempre pa, yung mga politikong lumalabas na mataas ang resulta sa mga survey ratings ang mas pipiliin ng mga nasa local Chinese community para kanilang tayaan sa eleksyon. At syempre pa uli, pagkatapos nga ng presidential election sa Pilipinas ay asahan mo na may mga bilihin na biglang tataas ng husto ang presyo, tulad na lang ng biglaang pagsirit pataas ng presyo ng bawang at sibuyas matapos ang eleksyon. Dahil siyempre gustong makabawi ng mga nasa local Chinese community sa mga naiambag nila sa mga politikong Pilipino sa nakaraang eleksyon. At ngayon nga po na naiipit ng husto ang mga Pilipino sa tila nag-uumpugang mga bato dahil sa geopolitical power game na nilalaro ng mga tinamaan ng lintik na mga Amerikano at Chinese do sa mainland China. Mag-iiwan po ang inyong albularyo ng isang hypothetical question. What if mag-decide yung Chinese government sa mainland China ng invasion against the Philippines?
Kanino po kaya kakampi yung mga nasa local Chinese community natin dito sa Pilipinas? Ayan po, itutuloy po ng inyong albularyo ang pagkagaluga dito sa Ongpin ngayong Chinese community. Ngayon po ay nandito ako sa lugar na ito ng Quintin Paredes. Papunta po ako doon sa may Plaza Lorenzo, may tapat na simbahan. Ala po at papunta po tayo doon. Ito. Ayan, nandito na po tayo doon sa may tapat ng simbahan. Kumukuha po ako dito ng video. Ayan, nakikita nyo naman. Maraming mga nakapula ng damit dahil Chinese New Year nga. O, andito na po ako ngayon sa may Plaza Lorenzo. Po. Ayan. Punta na po ako doon sa mismong ng plaza. Kinaya ka naman ng city government. O, ayan, nakikita nyo yung puno na yun na kulay ginto. Yan po ay ginaya ka ng city government of Manila para sa celebrate nga po ng Chinese New Year. O, ayan, tuloy-tuloy na po ang pag-ikot ko dito sa Binondo area para sa nangyayaring celebration nga po ng Chinese New Year. Ayan po, diretso lang ang pagkuha ng video ang inyong albularyo. Ayan, mga nagtitinda ng mga kung ano ng mga kakanin, kanya-kanyang pa-picture yung mga dumayo dito sa plaza na ito. Ayan, may mga nagtitinda. Ayan, may mga nagpapapicture ato sa Dragon Dance. So ayan, sige po, diretso lang ang inyong albularyo sa pag-iikot dito sa lugar na ito kung saan nandito po ang sentro ng celebration ng Chinese New Year. Wala po. Sige, samahan nyo na lang ang inyong albularyo sa pag-iikot niya sa lugar na ito. Ayan po, maraming mga gayak na ginawa ang city government ng Manila. O yun, pininturahan nila ng gold yung mga dahon. O ayan, para magandang pagkunan ng litrato ng mga dumadayo po dito. Po, kita nyo naman, kanya-kanyang kuha po ng picture ang namamasyal dito. Ayan, pa-picture-picture o doon sa estatwa ng ating ayan, ikot po ulit tayo, dire-diretso na po tayo sa pag-iikot para kahit pa paano ay puntahan natin yung iba-ibang mga sentro ng celebration ng Chinese New Year. Sige po, ayan. Iikot lang ng ikot ang inyong albularyo. Ayan po. Ang dami nagpapa-picture-picture. Ayan, selfie-selfie. Kita nyo naman. Ayan. Busy-busy po sa lugar na ito. Dahil pagka ganito pong Chinese New Year, talagang dinadayo po ng mga Pilipino. May mga foreigner pa nga po akong pangilan-ngilan na nakita rito kanina habang nag-video ang inyong albularyo. Ayan, may mga po dito, may mga ganyan na nagpapapicture sa ganyan na mascot ba yan ganyan? Mascot warrior na parang Chinese siya. Ayan, tali naman Ayan, yung po, nagbibigay po ng barya doon sa magpapapicture ka, naghanap po sila ng barya. Ayan. Marami pong nagpapapicture dito sa mga ganyang mascot. May magandang gaya. Ayan. Ayan po, diretso na po yung albularyo. Papunta na po ako doon sa mismong 14th Street. Ayan, kita naman, dami-dami mga palinda na. Mga madadaanan mo sa kalye. Ayan, mga pampaswerte po. Ayan. Mga pampaswerte ang natitinda nila dyan. Ay yung Year of the Dragon. Yung Dragon po yata yung tawag nila ngayon dyan. Ayan. Pampaswerte po yan. Ayan. Mga pampaswerte. Ayan. Po, iba yan. Ay, may mga kumakaway-kaway pa nga ako nakakunan dyan ng picture kanina. Banggit ko nga pala po sa inyo, yung mga poste po yan ng Dragon na may magandang gayak. Ang may paggawa po niyan ay si Yorme Esco. Kaya Yorme, ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo nung panahon ng eleksyon at saka tututudong pantsaw ang inabot ko sa bagay. Lahat naman po nung panahon ng eleksyon ay
inuurot ko din naman, hindi naman na si Mayor Isko lang ang inuurot ko ng mga panahon na yun. Kaya Mayor Isko, pasensya ka na po. Marami ng mga taga Manila ang gusto kang bumalik dito sa Manila. Balik ka na raw City Hall. Ayan po, yung ano, yan po, totoong ano po yan, totoong prutas po yan, hindi po yan yung plastic lang. Ano po talaga yan, nakatanim sa ano yan, prutas na yan. Kanyo, totoo po yan. Hindi po yan yung plastic na pang decoration lang. Ito po yan, totoong prutas po yan na nakatanim sa lupa. Kita nyo naman ha. Ayan, dami kumukuha po ng picture dyan. Ayan po, nakita nyo. Ayan, mga pampaswerte, may mga ano pa dyan, yung luya lata yan, luya na maraming ano. Yan pa, may iba pa rin mga pampaswerte yan. Andyan, prutas, kung ano pa. Ayan po, kapilog na prutas. Tawag nga ng mga ano, pampaswerte raw, lalo na sa mga Pilipino pagsalubong sa bagong taon. Ayan, ito lang po ng pag-iikot ang inyong albularyo. Nandito na po ako mismo sa Ongpin Street. Kaya talagang medyo siksikan ng mga tao po rito. Ayan. Talagang busy sa pagsalubong ng Chinese New Year ang mga Pilipino. Ayan, nakita nyo naman. So, busy talaga. Pagbili ng mga pampaswerte. Po, diretso na lang sa pag-iikot ang inyong albularyo. Ayan, may mga nagpapapicture sa mga gumagawa ng dragon dance, picture, selfie. Ayan. Ayan. Puro pampaswerte po mga tinda nila dito sa gilid ng kalsada dito sa Ongpin. Ayan. Kaya marami pong bumibili mga Pilipino niyan. Ayan. Pampaswerte. Talagang matindi pa rin po ang paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa mga pampaswerte na yan. Na tinitinda ng mga Chino dito sa Chinese na lugar dito sa Binondo. Pero sila doon sa China ibinasura na ng mga naging leader nila yung mga pampaswerte na yan, at pagkos ay nagtuon po sila ng pansin sa science and technology, research and development. Kaya kita nyo naman po todo na ang asenso ng mga Chino ngayon. Sana po magustuhan niyo ang video ko at sana po ay mag-subscribe po kayo. Maraming salamat.